Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang Kababaihan Party List. Ako po si Konsehal Kate Galang Cosateng ng 3 Distrito ng Lungsod ng Quezon. Ako rin po ay Vice President ng Liga ng mga Kababaihan, local legislators ng Pilipinas. Kasama ko po ang aming third nominee na si Attorney Kabiling, Caroline Kabiling. Magandang umaga po. Ayusin ko lang yung microphone. Ang tinututukan po ng Kababaihan Party List ay ang katarungan ng mga kababaihan, ang pagsasagawa po ng ekonomiya para sa mga kababaihan, at ang pangatlo po ay ang health, syempre ang kalusugan ng mga kababaihan. Patungkol po sa health, nandito po yung mga kakaibang mga sakit ng mga kababaihan, katulad ng cervical cancer, ovarian cancer, postpartum depression, at syempre po yung nangunguna sa lahat, sa recent data po natin, ang breast cancer, na kung saan isa kada 8 kababaihan ay nagkakaroon po nito. So ang Kababaihan Party List po ay naglalayon na makagawa po ng mga batas para po sa prevention ng ating mga sakit na normal po or particular sa mga kababaihan. Pangalawa po, ang sinabi ko po kanina, katarungan. Siyempre po, ito po ay particular naman po para po sa mga biktima ng mga karahasan. Katulad po ngayon, meron pong bago tayo na digital or online human trafficking. Pangatlo naman po ay yung pagsasagawa ng ekonomiya or livelihood sa ating mga kababaihan. Kasi po, kung titingnan po natin lahat ng problema ng kababaihan, ang common po sa kanila ay ang problemang pinansyal. Kaya po kami po, ang pinakanasa puso po ng mga kababaihan ay yung pagsasagawa ng mga microfinance laws para po sa mga kababaihan po natin na walang access po sa traditional na mga bangko at wala pong collateral sa time's up. Maraming salamat po. Magsama-sama po tayo para sa kababaihan, para po sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din po. Ma'am, natanong na po sa media. John? Okay. Questions? John, Inquirer.net. Hi, good morning. Ay ma'am, good morning po. Ma'am, bali, pangatlo na po kayo na nag-file ng party list representing women's sector. May Gabriela, ang babae party list, then ngayon po is kababaihan party list. Ma'am, natanong din sila on their stance about issues po like abortion. Ma'am, what's your stance on that po? Sa pagkakaintindi ko sa tanong mo, kung i-legalize ba natin ang abortion o hindi. Opo. Ang abortion naman po ay pwedeng payagan, pero sa mga certain conditions. For example po, may sakit po yung nanay, hindi po pwedeng manganak. Kasi endangered po ang nanay. Siyempre, kalusugan niya po yung, mamamatay ang nanay kapag tinuloy niya yung pregnancy niya. Pangalawa, kung biktima siya ng rape, pwede po yan. So, pwede po with certain conditions. Tama po ba? Pero kung i-legalize natin yung abortion itself, kailangan po natin ng malawak na konsultasyon tungkol po dyan. Dahil po yan po ay isang mahirap na issue na kailangan po na maraming mamamayan ang ikonsulta tungkol po sa ganyang mga issues. Then ma'am, how do you anticipate that? Kasi ma'am, marami po, if ever, will you push for that, ma'am, sa Congress? We will definitely push for that. Kasi po madami, sa panahon po ngayon, madami pong mga kabataan na biktima ng rape. At syempre dahil sa magandang kinabukasan na hinaharap po nila at marami pang mga opportunities na dapat nilang harapin, siguro po dapat po natin payagan yung abortion kung yun po ang dahilan po nila dahil na-rape po sila. At yung nga po mga sinabi ko po sa inyo kanina, kung endangered po ang buhay ng nanay, kailangan po natin payagan ng abortion. Yes po. Then ma'am, final question from my end. How do we anticipate, ma'am? Of course, it will face significant pushback, ma'am. Especially sa mga conservative sector natin sa House, ma'am. Ano po? How do we... They will definitely understand. Lalo na kung health po yung pinag-uusapan ng mga kababaihan. Thank you po. Okay. Nico Bawa, Teleradio.
Ay, Nico Bagsik, sorry. Hi, good morning. Nico Good morning po, ma'am. Nico Bawa. Yes. Ma'am, dagdagan ko lang po, kasi yung mga issues ng mga kababaihan also includes po yung pagpapasa ng RH bill at divorce bill. Ano po ang masasabi niyo dito at ano po ang stand ng inyong grupo po? Ang divorce bill naman po, pasado na sa Kongreso. Ang hinihintay na lang po natin sa Senado, tama po ba? Pero po ang stand po ng mga kababaihan tungkol sa divorce bill, siguro po ang dapat po magpaliwanag ang aming pong third nominee, si Attorney. Good morning po. Ayan. Bilang isang Kristiyano, syempre, yung marriage, siya, sanctified. So, may blessing both. Pero kung may mga exceptional circumstances na talagang hindi na kaya ng kababaihan magstay sa relationship, gaya po na maraming biktima ng vowsy, sobrang dami po sa ngayon. So, pwede po nating suportahan ang divorce bill. So, ma'am, in favor po kayo with certain conditions? Yes po. And Exceptional circumstance po. Yes, how about po yung RH bill po? Ganun din po, Reproductive health I bill. concur dun sa sinabi ng first nominee namin na pag may health condition, sige po, popondohan po natin yan. Ipupush po natin. Sige po. Salamat po. Salamat. Sherian Torres, ABS-CBN. Councilor, good morning. Opo, ma'am, Quezon City at saka iba pang mga cities dito sa ating bansa, ang dami na ngayon na mga batang babae na naaabuso, lalo na doon po sa mga sexual predator online and yung mga magulang din na nagbebenta ng mga bata. Ano yung nakikita nyo na dapat na i-introduce natin na batas sa Kamara pag nanalo kayo? To strengthen kung ano man yung dapat na protection po sa mga bata. Nag-research na rin po ako tungkol dyan. Actually po, number 1 daw po ang Pilipinas pagdating po sa online, human sex trafficking. Kaya po, sa pagre-research ko po, pwede po natin gayahin yung mga batas sa mga ibang bansa katulad sa London na kung saan ginagawa po nilang liable yung mga tech companies na nagre-release po ng pornografiya sa ating mga kababayan. So isa po yon sa mga tinitignan namin na pwede namin gawin bilang isang mambabatas. Maraming salamat po. Ma'am, anong klaseng, kung tayo sa Philippine culture, yung context natin, ano yung dapat na maging parusa para dito sa mga sex offenders na to, lalo na po sa mga bata, babae man siya o lalaki, na victim yung involved? Panghabang buhay po na pagkulong po siguro po sana. Kasi po, pinag-uusapan po natin dito ay karapatan at yung mga batang, mga wala pang malay sa buhay na binibenta po. At pag sinabi niya po natin po kasing human trafficking or child trafficking, human trafficking, hindi lang po ito online sex or sexual. Kasama po dito, tandaan po natin na very broad itong topic na ito. Kasama po dito yung pagbebenta ng mga organs sa ibang bansa. Kinukuha yung mga kidneys, mga ganyan, binibenta po yan para po magamit po ng mga ibang mga tao. May black market po na tinatawag para dito at binabayaran po ng milyon-milyon na dolyares para lang po dito. So, ang para sa akin po, panghabang buhay po na parusa ang dapat po dito. Maraming salamat po. At hindi po dapat huminto doon. Pati lahat ng mga kasabwat po dito sa online sex trafficking po na ito, ay dapat po lahat maparusahan. One last question. Yes? Quick question. Meron pa po. Yeah, Dwight from Rappler. Thank you. No, quick question Good morning. lang po. Ma'am, may relation po ba kayo kay former Senator Nikki Cosseteng? Yes, she's my mother-in-law. Okay. Nikki, former Senator Nikki Cosseteng is my mother-in-law. Okay, thank you po. Yes. We're done with the 8 minutes. We're done? Yes, ma'am. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat din po. Ma'am, yes. Dito muna. Maraming salamat po. Ma'am,